Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Runde TV mo. Yun na nga, no? Pag-usapan muna natin itong pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Itong DepEd, mga kababayan, 2 taon din itong hinahawakan ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga ay nag-resign na ito, tuluyan na ngang nagkawatak-watak itong UNITEM na matagal din nating sinusuportahan ito, mga kababayan. Isa tayo sa mga kasama sa pangangampanya nung nasa Metro Manila pa tayo, kung saan-saan tayo nakakarating sa mga motorcade, gamit natin yung ating motorsiklo. Mayroon pa tayong nakalagay doon na BBM Sara, talagang UNITEM, talagang nakalagay yan sa ating motorsiklo. Hanggang ngayon, nandito pa rin yan sa atin. Dala-dala pa natin sa Bohol. Pero nga ngayon, talagang nagkalamat na yung samahan nila. Wala na tayong magagawa. Sino ba ang ating susuportahan? Kayo na lang yung bahalang umusga kung sino ba yung dapat ninyong paniniwalaan. Si BBM, si Sara. Alam naman natin na malapit na rin yung darating na eleksyon. Ngayong 2025, Sino ba yung mga kakandidato sa panig ni BBM? Sino ba yung kakandidato sa panig nitong mga Duterte? Yung mga DDS, wala na. Hiwalay na sa BBM. Wala na silang makukuhang boto itong panig ni BBM sa mga DDS. Alam naman natin na nagpapalakas din ng pagkapanalo nitong si BBM, itong si Sara Duterte. Aminin natin yan dahil napakaraming supporter itong si Sara Duterte. Yun na nga, kayo na lang yung bahalang pumanig, Ito na yung pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ito yung kaniyang talumpati bago ito nagbitiw bilang kalihim ng DepEd. Ito na, panoorin natin ito sabay-sabay. The promotion of learners' safety and well-being and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. In the last 24 months, DepEd has launched a new curriculum for kindergarten to grade 10. As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. Our curriculum, however, is a mere scrap of paper without the necessary resources for its effective delivery. In order to provide resources such as textbooks, supplemental reading materials, as well as learning tools and equipment, we took strides to improve the procurement process within the department. By the first half of the year, we are on track to complete our textbook procurement as well as the purchase of e-learning cards. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Therefore, DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alongside building new classrooms, we tapped into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. Today, an additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. With the emergence of technology and social media, our learners also face new and emerging challenges. Hindi biro ang maging mag-aaral sa panahong ito. In order to provide a safe and conducive learning environment for our learners, we have launched a centralized reporting system through the Learners' Rights and Protection Office. By providing a hotline, we remind each learner that they are never alone. We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities.
In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. No child should be left behind. Teachers are truly the cornerstone of any education system. We have worked tirelessly to address your concerns through the National Educators Academy. We have provided avenues for teacher training and professional development. We have provided personal accident insurance to assist our teachers when they need it most. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, to bring them back to the classroom and to allow them to focus on teaching. We have also given our teachers their much needed rest, a 30-day, no mandatory or voluntary tasks break, which they are currently enjoying as we speak. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To our partner agencies in the national government, thank you for your commitment towards a whole-of-government approach for basic education. To our local government units, thank you for keeping education and the youth as priority projects year in and year out. To our private sector partners, whether foreign or domestic, thank you for your resolve as education champions. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Yun ang payag ni Vice President Sara Duterte. At ang balita natin, ang papalit
bilang kalihim ng DepEd ay si walang iba. Ang kalaban, ang katunggali nitong nakarang eleksyon ni BBM, si Lini Robredo. Siya na daw ang papalit Pero wala pang balita kung talagang ito ay may katotohanan. Itong usap-usapan na ang papalit daw kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim nga ng Department of Education ay itong dating katunggali ni BBM na si Lini Robredo. Dating magkaaway, pag halimbawa nangyayari yan, magkakampi. Dating magkakampi, ngayon ay di natin masasabing magkakaaway na kasi nagbitiw na nga ito bilang kalihim ng DepEd. Pero nga, ito na yung hudyat para itong si Vice President Sara Duterte ay makapagsalita laban naman kay Pangulong Marcos. Yun ang magandang samahan sana nito noon. Pero biglang nawala, biglang nagbago. Dati pa nga ay itong si Pangulong o dating Pangulong Duterte ay siya talagang nagtawag itong mga kababayan yung gumawa ng paraan para mailibing yung si Marcos Senior sa libingan ng mga bayani. Si dating Pangulong Duterte ay talaga ang gumawa ng paraan. Pero ngayon wala na magkakaaway na itong dalawang malalakas o matataas na pinakamataas na opisyal ngayon sa ating bansa. Yun na, dito lang muna at kayo na lang din yung bahalang humusga kung sino ba, saan ba kayo papanig. May kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong paninindigan. Basta mga kababayan, yung nito, sana maging maayos yung ating bansa kahit sino pa siguro ang mamumuno. Basta mayroon lang tayong maayos na bansa, murang bilihin, murang bigas, murang yung mga pagkain, yun talaga ang yung una nating dapat tingnan kung sino man yung namumuno sa ating bansa. Yun nga, dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Sayang nga, ay matagal tayong kasakasama sa mga nangyaring pangangampanya noon. Shoutout kay Salumi Alipuyo shoutout na rin kay Ma'am Berge Vergis sa Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Joy Johnson. Shoutout kay Kit Camel Sibado. Shoutout kay Jerry Hiruna. Shoutout kay Annalyn Munaris. Shoutout kay Norman Sanalila. Shoutout kay BESG. Shoutout rin kay Roger Patindol, kay Ma'am Joyce ng Japan na shoutout, kay John Osaki shoutout, Lu Maria at Evelyn Batulan, Ruel Loriso. Yun na, dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.